What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Narito na tayo sa pangalawang lesson at ang ating pag-aaralan ay ang natatanging kabuhayan at kultura sa Ilaya. Ugnayan ng heograpiya at kultura, pag-aangkop sa kabuhayang pangkomunidad ng mga Pilipino. Sa araling ito, tatalakayin kung paano nagkakaroon ng ugnayan ang heograpiya at kultura sa pamumuhay ng mga Pilipino. Ang lokasyon ng isang pamayanan, kung ito man ay nasa bundok, kapatagan o baybay dagat, ay may malaking impluensya sa kanilang kabuhayan, tradisyon at paraan ng pamumuhay. Makikilala rin natin ang dalawang uri ng pamayanan na matatagpuan sa Pilipinas, ang Ilaya at Ilawod. Pati na rin ng ilang pamayanang nagtataglay ng natatanging kultura tulad ng Igorot at Panay Bukidnon. At sa video lesson na ito, ang tatalakayin muna natin ay ang kultura at kabuhayan sa Ilaya. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Ang mga layunin ng araling ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alam ng mga konsepto, kundi pati na rin sa pag-unawa kung paano ito nakikita sa tunay na buhay. Ang mga layunin na ito ay maaaring gamitin ng mga guro sa pagsasagawa ng kanilang banghay-aralin. Simulan natin ang ating talakayan tungkol sa ugnayan ng heograpiya at kultura. Ang heograpiya at kultura ay may malalim na ugnayan. Atin mo nang alamin ang kanilang kahulugan. Ang heograpiya ay tumutukoy sa pisikal na katangian ng isang lugar tulad ng bundok, ilog, kapatagan at dagat. Samantalang ang kultura naman ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao kabilang ang kanilang tradisyon, paniniwala at kabuhayan. Ang kapaligiran kung saan nakatira ang isang pamayanan ay nakakaapekto sa kanilang pamumuhay. Halimbawa, ang mga komunidad na malapit sa dagat ay kadalasang umaasa sa pangingisda, habang ang mga komunidad sa kabundukan ay nakatuon naman sa pagsasaka at pangalaga ng kabugubatan. Pinapakita nito na ang kultura at kabuhayan ng mga tao ay kadalasang bunga ng kanilang pakikibagay sa kanilang heograpiya o kapaligiran. Sa Pilipinas, ang unang panahon ay may malaking dalawang uri ng pamayanan. Ayon sa pag-aaral ni Jaime B. Veneracion na isang historiador, may dalawang uri ng pamayanan na matatagpuan sa maraming bahagi ng Pilipinas, ang Ilaya at Ilawod. Ang dalawang pamayanang ito ay hindi lamang tumutukoy sa lokasyon ng mga pamumuhay, kundi pati na rin sa kanilang pamumuhay at kabuhayan. Ang Ilaya o mula sa salitang Saraya ay matatagpuan sa mataas na bahagi ng lupa o kabundukan. Samantalang Ilawod o sa ilod ay matatagpuan sa mababang bahagi ng lupa tulad ng baybay dagat. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa lokasyon, ang mga pamayanang ito ay nagkakaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng kalakalan, kooperasyon at palitan ng produkto. Bigyan muna natin ng pagpapahulugan ang dalawang uri ng pamayanan bago tayo mag-focus lamang sa Ilaya. Ang Ilaya ay tumutukoy sa mga pamayanang matatagpuan sa mataas na bahagi ng lupa tulad ng mga kabundukan. Dahil sa kanilang lokasyon, mas malapit sila sa kagubatan at iba pang likas na yaman. Ang ganitong kapaligiran ay nagiging dahilan kung bakit ang kanilang kabuhayan ay kadalasang nakatuon sa pagsasaka, pangangalaga sa kagubatan, at pangangalaga ng hayop. Ang kabuhayan ng mga pamayanang Ilaya ay malapit na nakaugnay sa kalikasan. Umaasa sila sa lupa at kagubatan para sa kanilang pagkain at kabuhayan. Dahil malayo sila sa mga sentrong pamilihan, kadalasang sariling produksyon ang kanilang inaasahan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil sa lokasyon ng Ilaya sa kabundukan, malaki ang papel ng kagubatan sa kanilang pamumuhay. Dahil dito, sila kumukuha ng pagkain, materyales at iba pang pangangailangan. Ang kabuhayan dito ay kadalasang nakabatay sa pangangaso sa hayop,
pangangalap ng prutas at halamang gubat, at pagsasaka sa matataas na lugar. Dumako naman tayo sa ilawod. Ang ilawod naman ay tumutukoy sa mga pamayanang nasa mababang bahagi ng lupa na kadalasang malapit sa ilog o dagat. Dahil sa kanilang lokasyon, mas nagiging madali para sa kanila ang makikipagkalakalan at paglalakbay patungo sa ibang pamayanan. Karagdagang impormasyon, ang ilawod o ILAWOD ang mas karaniwang baybay sa Filipino at sa maraming akademong kung babasahin. Ginagamit ito bilang katambal ng ilaya. Kuminsan naman mababasa ninyo ang katagang ilawud kung saan letrang U ang ginagamit. Ang ilawud ay mas malapit na orihinal na bigkas sa ilang wikang Bisaya at lumang gamit sa Panay at Visayas. Ginagamit ito kapag binibigyan diin ang mga lokal na wika o etnolinguistikong o ang perspektibo ng mga katutubo mismo. Pero sa ating talakayan, mas gagamitin natin ang ilawod. Ang kabuhayan sa ilawod ay kadalasang nakatuon sa yamang dagat at kalakalan. Ang mga mangingisda ay nakakahuli ng iba't ibang uri ng isda at lamang dagat na maaaring ipagbili o ipagpalit sa ibang produkto. Bagamat magkaiba ang kanilang lokasyon, ang ilaya at ilawod ay may malalim na ugnayan sa isa't isa. Halimbawa, ang ani ng mga magsasaka sa ilaya ay maaaring ibenta o ipagpalit sa mga produktong dagat naman mula sa ilawod. Sa ganitong pagparaan, nagkakaroon ng kooperasyon at pagkakaisa ang mga pamayanang ito. Dahil sa magkaibang lokasyon ng ilaya at ilawod, nagkakaroon din ng magkaibang kabuhayan at paraan ng pamumuhay ang mga tao sa mga lugar na ito. Narito ang summary ng pagkakaiba ng ilaya at ilawods sa kanilang lokasyon, sa kanilang pamumuhay at paraan ng paghahanap buhay. Ngayon tayo nang mag-focus sa pamahalaang o pamayanang ilaya. Ang kabuhayan ng mga nasa pamayanang ilaya ay nakabatay sa kondisyon ng kabundukan. Dahil mataas ang lugar at malamig ang klima, mas angkop ang pagsasaka ng palay sa hagdang-hagdang bukirin at pagtatanim ng mga tinatawag nating root crops. Ang kanilang kabuhayan ay hindi para sa malakihang kita, kundi para sa araw-araw na pangailangan ng kanilang pamayanan. Kabilang din sa kanilang pinagkakaabalahan o pinagkakabuhayan ay ang pangingisda sa ilog, ngunit ito ay limitado. At ang paggawa ng handicrafts o paghahabi at pag-ukit o paglililok. Ang kultura ng pamayanang ilaya ay kolektibo at nakasentro sa komunidad. Mahalaga sa kanila ang pakikipagkapwa at pagtutulungan. Makikita rin ang paniniwala sa espiritu ng kalikasan na nagdidikta ng kanilang mga ritual, lalo na bago magtanim o mag-ani. Sila rin ay nagsasagawa ng tinatawag nating bayanihan o kolektibong paggawa. Gampanin ng kapaligiran at geografiya sa pamayanang ilaya. Malaki ang ginagampanan ng kapaligiran sa pamumuhay ng ilaya. Ang kabundukan ang nagtulak sa kanila na bumuo ng tinatawag na terraced farming. Dahil malayo sila sa sentro ng kalakalan, natutuhan nilang maging sapat sa sarili at ingatan ang likas na yaman na nasa paligid nila. Kahalagahan ng kapaligiran sa pamayanang ilaya. Para sa mga ilaya, ang kapaligiran ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi bahagi na rin ng kanilang pagkatao. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang responsibilidad dahil naniniwala silang ito ang ay minana at dapat ipamana sa susunod na henerasyon. Pinaniniwalaan din nila na ito ay proteksyon laban sa mga sakuna at bahagi na ng kanilang kultura at paniniwala.
May dalawang malalaking grupo na humahati o maaari nating makita sa pamayanang Ilaya. Yan ay ang mga Igorot at ang Binukot. Ang Igorot at Binukot ay magkaiba ng konteksto ngunit parehong nagpapakita ng malalim na kultura. Ang Igorot ay kolektibo at agrikultural, samantalang ang Binukot ay sumisimbolo ng mas mataas na pagpapahalaga sa kababaihan at tradisyon. Ang mga Igorot ay nagpapakita ng kanilang kaugnayan sa agrikultura at paggalang sa kalikasan. At ang Binukot ang siyang tagapag-ingat ng kultura at epiko at simbolo ng dangal ng isang pamilya. Ang mga Igorot at Binukot ay may kanya-kanyang gampanin sa kanilang pamayanan. Ang Igorot at Binukot ay may mahalagang papel sa kanilang pamayanan. Ang Igorot ay tumatayong tagapangalaga ng lupa at kalikasan, habang ang Binukot ay tagapag-ingat ng kultura at alaala ng kanilang pamayanan. Unahin nating tuklasin ang mga Igorot. Ang kaugnayan ng Igorot sa kalikasan ay makikita sa kanilang farming system na hindi sumisira sa lupa. Ang kanilang ritual ay paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at paghingi ng pahintulot sa kalikasan na nagpapakita ng balanseng ugnayan ng tao at kapaligiran. Sila ay may malaking paggalang sa lupa at tubig at naniniwala sa espiritong naninirahan sa kalikasan. At sila ay pinakasikat sa kanilang tanyag na terraced farming bilang sustainable practice ng kanilang agrikultura. Ang mga Igorot ay isang katutubong pamayanan sa Cordillera na kilala sa kanilang matibay na ugnayan sa kalikasan. Sila ay naninirahan sa mga kabundukan at kilala at isa sa kanilang pinagmamalaki ay ang hagdang-hagdang palayan ng Banawe na nagpapakita ng kanilang talino at kasanayan sa paggamit ng tupa at tubig para sa pagsasaka. At muli sila ay may malalim na paggalang sa kanilang kalikasan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang Igorot na lalaking nakasuot ng kanilang tradisyonal na kasuotan. Sila ay kilala sa pagsusuot ng bahaga. Iba pang kabuhayan ng mga Igorot. Bukod sa pagsasaka na nakikita nyo sa screen na ito ng rice terraces, ang mga Igorot ay may iba pang kabuhayan. Ang kabundukan ng Cordillera ay may mayaman na likas na mga yaman tulad ng ginto at iba pang mga halaman na ginagamit sa tradisyonal na panggagamot. Sila rin ay nangangalaga ng kalikasan at ng kagubatan. Narito naman tayo ngayon sa kultura ng Panay Bukidnon, ang Binukot. Ang Binukot ay isang babae na itinuturing na tagapangalaga ng kaalaman at tradisyon. Makikita sa larawan ng isang artista na si Glyza De Castro na gumanap na binukot sa seryeng Amaya. Okay, so kung naabutan pa ito siguro ng mga guro katulad ko na ipinalabas sa isang channel. Tapos, pinakita nila dito kung paano namumuhay ang mga binukot. Kabisado nila ang mga epiko, awit at kaysaysayan ng kanilang pamayanan. Sa pamamagitan ng kanilang pagsasalaysay na ipapasa ang mga sinaunang kwento at karunungan sa susunod na henerasyon. Ang binukot ay mahalaga sa kultura ng Panay dahil sila ang nagiging daluyan ng mga kwento, epiko at tradisyon. Sa kanila napapanatili ang kasaysayan ng pamayanan kahit walang nakasulat na dokumento. Sila ang nagpapatuloy na ito sa pamamagitan ng oral tradition o pagsasalin ng mga aralin sa pamamagitan ng pagkukwento o saling dila. Mahalaga ang mga katutubong Igorot at Panay Bukidnon sa pamayanan. Ang mga pamayanan katulad nila ay mahalagang bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan.
Sa kabila ng modernisasyon, patuloy nilang pinangangalagaan ang kanilang kultura at tradisyon, at hindi lamang ito pati ang kanilang kapaligiran at kalikasan. Ito ay nagsisilbing paalala sa atin na panghalagahan ang ating pinagmulan at kultura. Sa kabuuan ng aralin, natututuhan natin na ang lokasyon ng isang pamayanan ay may malaking impluwensya sa kanilang pamumuhay at kultura. Ang Ilaya at Ilawod ay halimbawa ng kung paano nagkaroon ng ugnayan ang mga komunidad sa kabila ng kanilang geographical na pagkakaiba. At dahil dyan, dumako na tayo sa mga gawain o pagtataya. Gawain 1, Ilaya at Ilawod, paghahambing. Isulat kung ilaya o ilawod ang tinutukoy sa bawat pahayag. Ito ay isang mabilisang formative assessment upang matiyak na malinaw ang mga pinag-aralan ng mga mag-aaral sa kaibahan ng ilaya at ilawod. 1. Pamayan ng malapit sa ilog at dagat. Ilawod. 2. Kabuhayan ay karaniwang pagsasaka sa kabundukan. Ilaya. 3. Mas bukas sa kahalakalan at impluwensyang panlabas. 3. Ilawod. Malakas ang ugnayan sa lupa at kalikasan. 4. Ilaya. Mas madalas ang pangisda bilang halap buhay. 5. Ay ilawod. Gawain 2. Buhay Ilaya. Nilalayo ng gawaing ito na manunawaan ng mga mag-aral kung paano hinuhubog ng heograpiya ang kabuhayan at pananaw ng pamayan ng Ilaya. Dapat lumabas sa sagot ang konsepto ng self-sufficiency at pangangalaga sa kalikasan. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang dalawang tanong na tungkol dito. Gawain 3. Punan ng chart sa pamayan ng Ilaya. Pinapakita ng activity na ito ang direktang epekto ng kapaligiran sa kultura at kabuhayan ng Ilaya. Maaari itong sagutan bilang individual o class discussion. Gawain 4. Venn diagram, igunot at binukot. Ihambing ang kultura ng igurot at binukot gamit ang Venn diagram batay sa mga sumusunod, pamumuhay, paniniwala at papel sa pamayanan. Layunin nitong ipakita na bagamat magkaiba ang konteksto ng igurot at binukot, pareho silang may mahalagang papel sa pagpanatili ng kultura at identidad. Gawain 5. Ako ang tanggapangalaga. Sagutin ang tanong sa 3 hanggang 5 pangusap. Reflective activity ito na nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na ilapat ang kanilang natutuhan sa papel ng individual sa pamayanan. At para sa kanilang performance task, gagawa ng mini infographic o digital poster na nagpapakita ng ugnayan ng heograpiya at kultura ng isang pangkat etniko sa Pilipinas. Ang mga output ay maaring digital poster gamit ang Canva o PowerPoint o hand-drawn poster o isang slide infographic. Para sa pagtataya ng gawain, narito ang mga pamantayan: content accuracy, 10 points, creativity, 10 points, explanation, 3 hanggang 5 pangusap kung paano nakakaapekto ang heograpiya sa kanilang pamumuhay, 10 points, neatness and organization, 10 points, para sa kabuuang 40 points. Dumako na tayo sa pagtataya. 1. Aling pangkat ng mga tao ang kilala sa pamumuhay sa kabundukan ng Luzon at sa pagsasaka gamit ang hagdang-hagdang palayan o rice terraces? B. Igorot. 2. Anong katangian ng kapaligiran ang may malaking impluwensya sa kabuhayan ng mga igorot? B. Kabundukan o highlands. 3. Sino ang tinatawag na binukot ng ilang pamayanang Bisayan? B. Mga kababaeng inaalagaan inihiwalay upang manatili ang kanilang dangal. 4. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na nagpapakita ng ugnayan ng heograpiya at kultura? C. Nahuhubog ng heograpiya ang kabuhayan at tradisyon ng mga tao.
5. Bakit karaniwang hindi pinapagawa ng mabibigat na gawain o pinapaarawan ang mga binukod? B. Upang mapanatili ang kanilang kagandahan at mataas na halaga sa kultura. At para naman sa maikling sagutan, number 1, bakit karaniwang agrikultura ang pangunahing kabuhayan ng mga pamayanang Ilaya? Ang maaaring sagot dito ay dahil dito ay matatagpuan sa kabundukan na angkop sa pagsasaka. Ang heograpiya ng Ilaya ay humuhubog sa uri ng kabuhayan. Dito, limitado ang akses sa kalakalan, kaya umaasa lamang sila sa lupang sakahan. 2. Paano nagpapakita ng paggalang sa kalikasan ang mga igurot? Sagot, sa pamamagitan ng sustainable farming at ritual para sa kalikasan. Naniniwala ang mga igurot na may espiritong naninirahan sa kalikasan, kaya ito ay inaalagaan at ginagalang. Pangatlo, ano ang pangunahing papel ng binukod sa kulturang Panay? Sila ay tagapangalaga ng kultura at oral tradition. Ang binukod ay nag-iingat ng mga epiko at tradisyon na nagpapasa ng kasaysayan ng pamayanan. Ikaapat, bakit mahalaga ang kapaligiran sa pagkakakilanlan ng pamayanang Ilaya? Dahil dito nakabatay ang kanilang kabuhayan, kultura at paniniwala. Ang kapaligiran ay hindi lamang pisikal na lugar, kundi bahagi ng kanilang identidad. 5. Ano ang pangunahing pagkakaiba ng Ilaya at Ilawod? Ang Ilaya ay karaniwang nasa kabundukan, samantalang Ilawod ay nasa kapatagan o malapit sa anyong tubig. Ang lokasyon ang nagiging dahilan ng kanilang pagkakaiba sa kabuhayan, kultura at ugnayan sa ibang pamayanan. At para sa inyong reflection, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan ng iyong sariling komunidad? Sa tanong na ito, inaanyayahan kayong pag-isipan ang inyong sariling karanasan sa inyong komunidad. Maaaring ito ay sa pamagitan ng paggalang sa mga tradisyon, pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad, o pagpapahalaga sa mga kwento at karanasan ng mga nakatatanda. At dyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga katangian ng Ilaya. At kasama na rin dito ang pagkakaiba ng Ilaya at Ilawod at kung paano nakakaapekto ang kapaligiran sa kabuhayan at kultura ng mga nasa komunidad. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco, at nagiiwan sa inyo ng kaisipang mayaman at iba't iba ang kulturang Pilipino. Malaki ang papel ng kapaligiran sa kultura, mahalagang igalang at pangalagaan ang kultura ng Ilaya, Igorot at Binukod. Maraming salamat sa bumuo sa pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang pagkakasunod-sunod ng aralin na ito. Muli, ako ang iyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.